Kung iniisip mo na mahirap magluto ng lasagna dahil matagal at mapusisi ito, ito na ang recipe para sa iyo. Nagsabi sa iyo na giniling na kanila ang pwedeng gamitin. Tilad at chunky na beef ay mas maganda. Kung narito kalating kilo ng baka, chop mo lang na parang cube. Now mag-chop ka na rin ng sibuyas, bawang, bell pepper, celery. Saka ngayon, ipiprito mo ang chop na karne para magisa siya at para maging brown. At kapag brown na, isunod mo rin ng chop garlic, kasunod ang chop na sibuyas at hayaan mo pang magisa. Tapos ang kasunod niya, na ito ang pinaka-importante. Kung sa atin ay toyo, ito naman ay red wine. Kung sa west, that's said the difference, ika nga. Hayaan mo munang ma-absorb ng karne ang red wine at sunod mo rin ang asin at paminta. Ngayong well season, ika nga na, isunod mo na ang gulay, katulad ng celery, bell pepper. Tapos kailangan din natin ng chopped tomato, pero sabi po nga kung wala kang time, yun na lang dilatang chopped tomato. Pagkatapos ng chopped tomato, hayaan mo lang ma-incorporate, halo-haluin hanggang maluto ang chopped tomato. Now, kailangan natin palambutin ng chunky na meat, pero dahil wala tayong time, gagamit tayo ng pressure cooker para mapabilis. Bago natin na isarado ang pressure cooker, lagay natin ng oregano at saka ng bay leaf. At habang naghihintay tayo lumambot ang karne, dahil kailangan natin ng white sauce, gagawa tayo ng white sauce. Unahin ang butter, isunod ang harina, halo-haluin lang para maluto, tapos unti-unti natin ilalagay ang gatas ng utay-utay. Halo lang ng halo para magbubuo ang harina. Habang inilalagay ang gatas, halo lang ng halo hanggang unti-unting lumapot. At pagkatapos niya, isusunod natin ang cheese. Lagyan natin ang ginadgad na cheese. Kahit anong klase ng cheese, pwede yan hanggang makabuo tayo ng malapot na cheese sauce. Sa puntong iyan, after 45 minutes, malambot na ang meat. Isalin mo sa kawali upang pwede pang pakuluan at matuyo pa yung sabaw o kaya drug-drugin yung laman kung gusto mo. Kasi kung masyadong runny ang meat, hindi rin maganda, pero kailangan hindi rin masyadong tuyo dahil ang ginagawa nating pasta sheet ngayon ay hindi na nilalaga, hilaw pa yan, kaya kailangan ng maraming liquid din. Kumuha ng Pyrex, sa ilalim ilagay ang karne, tapos isunod ang cheese sauce sa ginawa natin, pagkatapos lagay mo ng cheese sa ibabaw, tapos ilagay mo ang lasagna sheet. Ito yung parang pasta na lapad-lapad na parang banig. Ngayon, umabot ka na sa ibabaw, i-bake na natin yan. Pinakahuli, lagyan mo ng yung cheese sauce at saka yung ibudbun mo yung maraming cheese sa ibabaw. Tapos, babalutan natin yan ng aluminum foil para pag inoven natin, hindi masusunog agad-agad yung ibabaw ng 25 minutes. Pagkatapos ng 25 minutes, alisin natin yung foil na yan upang ipagpatuloy uli ng pagbe-bake na another 25 minutes. At ang resulta, ganyan na siya, luto na siya, pwede na siyang kainin. O ano pa ang hinihintay mo, gawin mo na. So yun, maraming salamat habang kumakain tayo ng lasagna. Huwag nyo naman kalilimutan mag-click, like, and subscribe kung bago ka lang dito sa ating channel. At yung mga dating nasa channel, huwag nyo nang i-click, like, and subscribe. I-click lang yung like and subscribe, huwag na kasi dati na kayo nakasubscribe. Salamat po, hanggang sa muli. Salamat sa inyong pagsubaybay. Bye-bye. Makita-kita ulit tayo sa inyong susunod na pagkakataon. Bye.